Alright mga kuys, good day. Nandito po tayo ngayon sa Bindoy Negros Oriental dito sa kanilang Bindoy Public Market at may i-review tayo ng motor nito ngayon dahil may caravan sale ngayon ang Do Exam Incorporation Ayungin Branch Ayungin Negros Oriental at may available sila dito ngayon na bagong Kawasaki KLX 150 SE 2023. Bago po itong motor mga kuys, kaya gagawa natin ito ng review mga kuys. Maduroorin nyo lang ang video na to at tatalakayin natin ang specs and features kung ano nga ba ang binago sa motor na ito. Pero kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel mga kuys, ay pasubscribe muna sa aking YouTube channel RG Toy TV at click na rin sa notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin natin patungkol sa mga motorsiklo mga kuys. Alright, simulan na natin mga kuys. Itong Kawasaki KLX 150 mga kuys ay matagal na ito sa industriya at naging malakas din ito sa market dahil sa kanyang taglay na lakas at formado na swak na magugustuhan ng mga tao. Kaya naman patuloy silang nag-a-upgrade ng kanilang motor na KLX. Kaya ngayong 2023 ang Kawasaki ay naglabas ng panibagong version ng kanilang KLX 150 at ito ay tinatawag nilang KLX 150 SE 2023. Well mga kuys, pagdating sa engine specs nitong Kawasaki KLX 150 SE ay meron po itong single cylinder, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam at naka-air cooled pa rin ito. At meron itong engine displacement na 144 cubic centimeter. May kakayahan rin itong mga kuys na maglabas ng maximum power of 11.52 horsepower at 8,000 RPM. Samantalang sa kanyang maximum torque naman mga kuys ay may kakayahan itong maglabas ng 11.3 Newton meter at 6,500 RPM. So malakas na nga itong KLX 150 mga kuys. At meron po itong bore stroke na 58 mm by 54.4 mm. At sa kanyang compression ratio ay meron po itong 9.5:1. Itong Kawasaki KLX 150 SE mga kuys ay meron po itong 5-speed gearbox. At sa kanyang fuel tank capacity ay meron po itong kakayahang magkarga ng 7 liters. So medyo malayo-layo na yung mararating mo mga kuys dito sa kanyang isang full tank na gasolina. Sa kanyang fuel system naman mga kuys, itong Kawasaki KLX 150 SE ay naka-decarburador pa rin, pero malakas din itong motor na to. At sa kanyang fuel consumption ay medyo matakaw din sa gas dahil kaya lamang niyang tumakbo ng 28 kilometers per liter dahil yan sa kanyang fuel system na naka-decarburador pa rin. May claim top speed na din po itong Kawasaki KLX 150 mga kuys na 115 kilometers per hour. So medyo malakas na rin talaga itong Kawasaki KLX 150, pero hindi naman talaga siya design na pang-ratratan sa on-road dahil mas malakas yung torque niya at mas design siya pang off-road na kondisyon ng daan. Pagdating sa suspension naman mga kuys, itong Kawasaki KLX 150 ay naka gold plated inverted fork na po siya sa harap na merong 35 mm diameter at meron itong travel na 185 mm. Sa likod naman ay naka monoshock siya at may adjustable preload na din siya at may travel siya na 192 mm. Sa kanyang braking system naman mga kuys, maganda na nga itong Kawasaki KLX 150 SE dahil meron itong disc brake sa harap na naka 240 mm na naka double piston caliper. Sa likod naman ay naka disc brake rin na merong 190 mm single piston caliper. So maganda na nga itong kanilang braking system dahil disc brake na nga at malakas din ang kapit nito. Pagdating naman sa kanyang gulong mga kuys, may sukat po ang kanyang harap na gulong na 21 at sa likod naman ay naka 18 po ang kanyang gulong. Pagdating sa dimension nitong Kawasaki KLX 150 mga kuys, meron po siyang overall length na 2,070 mm. Sa kanyang overall width naman ay meron po itong 950 mm at overall height na 1,155 mm. Sa wheelbase naman mga kuys, meron po itong 1,340 mm, ground clearance na 295 mm. Kaya mataas na nga ito at perfect ito sa mga matataas na humps at design ito pang off-road dahil mataas ang kanyang ground clearance. At meron po itong seat height mga kuys na 870 mm. So medyo mataas na nga yung kanyang seat height dahil design ito pang off-road. At meron po itong timbang na 118 kg. Pero mga kuys, yung kanyang seat height ay kaya namang imaniho ng mga beginners, ng mga average height ng mga Pinoy
kasi pag sinakyan mo na nga itong motor na to is medyo bababa pa yung kanyang seat height pag inupuan mo na nga, at magaan lang yung kanyang timbang dahil 118 kilograms lamang po ang kanyang timbang. So perfect ito pang beginners na rin. Kagandahan dito sa bagong Kawasaki KLX 150 is 2023 mga koys ay naka LED na po ang kanyang headlight, at sa kanyang mga signal light, tail light ay naka bulb type pa rin. Pero maganda na tong features na naka LED ang kanyang headlight, kasi naman nga yung old version nito ay naka bulb type pa rin. Sana nga ay maglabas din si Honda ng LED version ng CRF 150L, kasi yung LED ay may kalakasan din talaga magbuga ng liwanag itong mga LED. Nagagandahan ako dito sa bagong KLX 150 SE dahil binago na nga ni Kawasaki yung shape ng kanilang headlight, pati na rin sa kanyang head cowl. Mas iba na ito sa kumpara sa old version. At ang isa pang kagandahan dito ay si Kawasaki hindi nila tinipid itong KLX dahil stock pa lang, pero may kasama na siyang handguard at meron na nga siyang skid plate or yung protection ng makina, kaya hindi direktang matatamaan pag may tumatalsik na mga bato sa daan, hindi siya direktang tumama sa makina. Hindi kagaya ng ibang motor na kailangan mo pang bumili ng mga ganitong accessories para magkaroon ka ng protection sa iyong motor. Kanyang front looks naman mga koys ay super ganda talaga itong bagong Kawasaki dahil yung kanyang graphics, yung kanyang mga decals ay napakaganda talaga. Hindi kagaya ng iba na parang plain lang. Itong Kawasaki KLX 150 ay meron na nga itong kasamang decals na napaka-pormado talaga at bumagay sa kanyang body shape itong mga decals na nakadikit sa motor na to. Sa kanyang front looks naman ay napakasulit talagang tingnan. Sa kanyang front cowls ay mayroon na pong strips na orange at cyan blue na may nakasulat na Kawasaki. At sa kanyang suspension naman ay mayroon na rin itong kasamang cover na kung saan pinoprotektahan ito yung kanyang suspension mula sa pagkatalsik ng mga bato na galing sa gulong. Kaya naman mas lalong protected yung suspension nito sa harap. At sa kanyang suspension cover ay may stripe orange at cyan blue na nagbibigay angas lalo sa motor na to. At isa sa napapansin ko dito sa bagong KLX 150 SE ay yung kanyang rear fender, dahil maiksi na nga po ang kanyang rear fender kumpara sa old version na mataas yung kanyang rear fender. Mas maangas siyang tingnan, pero disadvantage nito kapag nasa putikan ka dahil mas tatalsik dito sa iyong likod ang putik. Pwede na lang kung magpapatakbo ka na lang ng mahinahon kapag naka-chill ride ka lang, pero kapag nasa ratratan ka tapos nakadaan ka ng medyo may basa, medyo may putik, ay mas mabilis kang matatalsikan ng putik dito dahil yung kanyang rear fender ay mas mababa na nga ngayong 2023. Dito sa likurang bahagi ng motor na to ay mayroon po siyang black strips na po, at sa kanyang rear fender ay may reflector na po siya na nagbibigay ito ng visuality, yung mas nakikita tayo tuwing gabi dito. At meron na po siyang plate light na kung saan mas makikita yung plaka tuwing gabi dahil may kasama na rin siyang ilaw. Sa starting system naman niya mga koys ay naka push start pa rin ito at kick start, kaya hindi ka mangangamba kung malolobat yung battery mo dahil meron ka pang kickstart, mapapaandar mo pa rin kahit wala or lobat yung battery mo dahil sa kanyang kickstart na naka-install pa rin sa kanyang engine. Hindi kagaya nung iba, kagaya ng XR200 na wala na siyang kickstart, yung nakadepende ka na lang talaga sa battery ng motor mo. Sa side cover niya dito sa likurang bahagi ay may nakasulat nga ito na X, or nagsisimbolize ito na itong motor na to ay pang extreme road talaga. Pwede sa pang extreme road na kondisyon ng daan dahil sa kanya taglay na lakas at sa kanyang performance na hindi basta-basta, pwede talaga sa mga extreme road conditions na daan. At isa sa nagagandahan ko dito sa KLX mula nung sa KLX 150BF at hanggang dito sa Kawasaki KLX 150 is yung kanilang handlebar, dahil napakaangas talaga kumpara nung sa CRF na stock is parang medyo may
kakaiba talaga itong sa KLX dahil napaka upright positions ka talaga dito tuwing ikaw ay magdadrive dito dahil mas malapad talaga yung kanyang handlebars. Kahit stock pa lang ay hindi mo na kailangan palitan dahil pormado na siya sa kanyang stock na handlebar. Malapad, mas bulky at mas mataas na kung saan upright positions ka talaga kung naka-drive ka dito. Well mga koys, pagdating sa presyo nitong bagong Kawasaki KLX 150 SE, Ang Do Exam Incorporation, Ayungin Brands, Ayungin Negros Oriental, ay meron po silang price nitong Kawasaki KLX 150 na cash price 133,500. Kung sa installment po naman kunin itong Kawasaki KLX 150 mga koys, ay meron po itong straight down payment na kapag 3 months ay may monthly payment ka na 45,367. Kapag 6 months ay may monthly payment ka na 25,155. At kung 12 months, meron kang payment na 13,863. Kapag 18 months mo siyang babayaran, meron kang monthly payment na 10,099. Kapag 24 months, meron kang monthly payment na 8,217. Kapag 30 months, monthly payment na 7,088. Kapag 36 months mo siyang babayaran, meron kang monthly payment na 6,335 at may rebate pa yan na 200. So available po itong Kawasaki KLX 150 SE sa Do Exam Incorporation, Ayungin Brands, Ayungin Negros Oriental. at ngayon po ay meron silang caravan sale dito sa Bindoy. Kung gusto mong mag-avail at taga dito ka lang sa Negros Oriental, ay pwede mo siyang kunin itong Kawasaki KLX 150 SE dito sa Bindoy dahil may caravan sale po sila. At kung matatapos yung caravan sale nila ay posibleng magbago yung kanilang mga monthly payment, yung kanilang sa installment na babayaran. So yun lamang mga koys, yung review natin dito sa bagong Kawasaki KLX 150 SE mga koys. At sana nag-enjoy kayo sa video at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-click sa notification bell mga koys para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin natin. At kung may gusto kayong motor na i-review natin mga koys, comment nyo lang sa baba at hahanapan natin yan ng paraan at para magagawa natin ang review sa motor na gusto nyong gawan ko ng review mga koys. At yun lamang mga koys, ride safe always sa lahat ng mga riders at God bless.